Sisimulan na ng Commission on Elections ngayong linggo ang pagde-deploy ng automated counting machine sa iba't ibang lugar sa bansa bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na Hatol ng Bayan 2025. Yan ang balitang pambansa ni Luisa Erispe ng PTV Manila. Higit isang buwan na lang, botohan na para sa Hatol ng Bayan 2025. Kaya naman ang Commission on Elections magsisimula na ng deployment o pagpapadala ng mga automated counting machines sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa COMELEC, sa Biyernes, unang padadalhan ng ACM ang mga malalayong probinsya. Una po ang Bangsamoro, ang Caraga at siyempre yung Batanes, yan po lagi ay una sapagkat yan po yung pinakamalalayo. Diretso naman ang mga makina sa mga COMELEC offices. Sa ngayon, nasa 47,000 ng machines ang handang i-deploy ng COMELEC habang may 63,000 pang dadaan sa Pre-Election Logic Accuracy Test o PRELA. Pagtitiyak ng COMELEC, lahat ng i-deploy na makina magagamit na para sa halalan. Inaalam kung accurate ba yung makina magmula sa simula hanggang sa huli. Nakita niyo rin po yung stress test na ginagawa para sa mga USB, yung mga storing device. Inaalam kung ang mga ito ay tama't makakapag-store ng maayos. Sa April 20, ang ide-deploy naman ng COMELEC ay ang mga balota at diretso naman ito sa mga city treasurer. Sinisiguro ng COMELEC walang delay at tamang panahon lang ito bago ang mismong halalan sa May 12. At all costs, lahat ng balota at lahat ng makina ay dumating on or before May 5. Bakit? Kasi magsisimula ng May 6 onwards, isang buong linggo, yung final testing and sealing. Posible namang mag-deploy na rin ang COMELEC ng mga makina sa Myanmar at Thailand matapos ang nangyaring lindol sa mga naturang bansa. Sabi ng poll body, sakali kasing hindi ayos ang koneksyon sa mga bansa, baka hindi kayanin ng internet voting. Nasa 300 ang botante sa Myanmar, habang higit 8,000 naman sa Thailand. Kung makagiging effective pa rin ba yung electronic transmission, electronic voting o internet voting ng mga kababayan natin sa Myanmar. Otherwise, baka ipadala namin kaagad ay yung mga makina. So, aware po tayo sa development na yon. Samantala, habang umiiral naman ang kampanya sa local at national candidates, mahigpit ang paalala ng COMELEC na pairalin ang respeto sa isa't isa. Posible naman anyang ilagay na rin sa COMELEC control ng poll body ang probinsya ng Abra matapos ang mga ulat na may nasawing isang kapitan at driver ng isang politiko dahil sa sunod-sunod na pananambang sa lugar. Konting-konti na lang yan sa Abra na yan. At don't test the patience of the Commission as far as this province is concerned. We place Abra under COMELEC control in 2022. We place Abra under COMELEC control in the barangay and SK elections. We will not hesitate to place Abra under COMELEC control once again. It may be a competition, but it is not a war. Magkakaibigan pa rin tayo, isang bayan pa rin tayo at magkakalahi. So, walang patayan, walang gulangan. Mula sa People's Television Network, Luisa Erispe para sa Balitang Pambansa.